Ito mga bossing, hindi ko pa na ipapakita sa inyo. Pero may patatlo na tayong poultry. Simple na naman magpalit ito mga bossing. Siguraduhin lang na naka-off. Mga bossing, ang ginagamit ko po pala na gatong dun sa ating apoy na pampainit ng tubig para sa ating mga dressed chicken ay LPG po mga boss. So may mga pros and cons ito. Unang-una, medyo magastos. Kung sana yung mga kahoy na libre, makukuha lang dyan sa mga kahoy-kahoyan, makakamura. Kaso nga lang, pag dumating yung mga tag-ulanin, mahirap naman silang hanapin. So ito mga bossing, mas napadali nito yung paghahanap ko ng gatong. So bili ka lang, kabit mo lang, okay na yon. Mas nagugustuhan ko ito mga bossing kumpara dun sa nakakahoy ako dati na panggatong. Ibababa ko ito mga bossing kasi ikakabit na itong LPG dun sa ating tangke na walang laman. Mabilis yung naubos yung ating LPG mga bossing kasi medyo madami kinakatay natin nito mga nakaraang araw. Madami kasing order, medyo bitin kami sa supply ng manok ngayon. So malakas ang demand. So ito pala mga bossing yung aking setup ng initan ng tubig. Ito may kawa, tapos ito drum na bakal na pinutol ko lang. Tapos binutasan ko ng ganito. Ito naman yung silipan ng apoy mga bossing. Ito may heavy duty cast iron na burner. Pumili ako niyan mga bossing para mas malakas yung apoy na maibibigay niya. Kasi isang kawa yung pinapainit na tubig. Mga bossing, kakabit ko na ito. Ito yung isa sa mga gusto ko dito kapag naka-LPG. Kapag wala ng laman, bili lang tayo. So meron na tayong magagamit for a week or mas matagal pa. Depende sa katay. Hindi na ako yung mga ngahoy pa. Uupa pa ako ng tao para sa mga ngahoy. Kumbaga yung oras ko ay natitipid ko na sa mga ganung bagay. Medyo gagastos na lang ako ng konti dito, dagdag expenses, pero yung oras ko naman ay may lalaan ko dun sa mas iba pang bagay na mas importante mga bossing. Simple na naman magpalit ito mga bossing. Siguraduhin lang na naka-off. Tapos tanggalin. Tapos tanggalin, ipalit yung bago. Tapos mga bossing, yun, kabit na natin. Pag mahigpit na mga bossing, yun, okay na siya. Kapag binuhay na lang to, yun, saka sisindihan lang na may pasindi tayo dito mga bossing. So pagkatakid natin ng tangke, balik lang natin sa, limbawa, nasindihan na natin dyan, ayun, dito na natin sisilipin. Yan, kaya may butas yan dyan. So mga bossing, pagkatapos ko magpalit nung shilin, time check. 6:30, naabot na kami ng gabi. Medyo madaming lakad maghapon. May padating na naman tayong sisiw bukas, third batch. So 1,000 heads yun. Kailangan intindihin na muna natin yung broderan. Kasi baka madaling araw dumating, kailangan ay naka-safety na agad yung ating mga sisiw bukas. So nandito ako sa patatlo natin poultry. Nandito yung mga gamit. Dito yung ating dalawang bogart, si Adi at si Piolo. Ito yung mga karton. Tapos yung mga lagay ng ilaw. Okay na. May mga ilang i-repair na lang dito. Ito ang gagawin namin. Kahit gabi, walang pinipili na oras. So may solar tayo dyan. In case mag-brown out. Kasi alam nyo namin, Dorok, brownout capital of the Philippines Ready tayo dyan. Ito mga bossing, hindi ko pa na ipapakita sa inyo. Pero may patatlo na tayong poultry. Ito yung pinakamalaki sa lahat ng mga nakita nyong poultry sa page ko mga bossing. Nandito kami ngayon sa 3 kung tawagin. Kasi nga 1, 2, 3. Tapos sa mga bossing, lagyan ng karton. Sunod naman ay dyaryo. Ito lang muna ang gagawin niya yung gabi. Bukas na yung final na paglalagay ng mga ilaw-ilaw. Kasi kulang kami sa gamit ngayon. So okay na mga bossing. Yan na, nakalatag na ng maayos yung dyaryo. 1,000 heads yung ating third batch. Yung mga ilaw, bukas lang namin ikakabit. Ito yung aming division. Hanggang dito lang yung mga sisiw muna. Yan, 2 peraso yan mga bossing. 2 linya. Yan mga bossing, ganyan ang itsura niyan. Tapos yung mga final na mga singit-singit, bukas na lang namin yan naayusin. Bali, ganyan ang itsura niyan mga boss. So, bukas na lang ulit mga bossing, papakita ko na sa inyo, may sisiw na ito.